guys! Welcome to my channel. So, I'm back. Namiss ko mag-film. Ang i-film natin ngayon is yung haul ko from Japan. Actually, hindi kasi namin masyadong na-film kung paano kami namili and all. Pero like yung iba, napakita namin doon kung saan namin siya binili. If you want to see kung ano yung mga napamili ko, please keep on watching. Yung mga ipapakita ko ngayon, yung mga super favorite ko lang na pinamili. Since kasama ko si Ken at si Pablo, syempre hindi ko nagsasama yung mga sa kanila. Yung mga sa akin lang and yung mga ibang favorite ko lang rin na pinamili doon. So, let's start with yung clothes. Hindi ako masyadong namili ng clothes. Ang binili ko lang talaga is dalawang jacket. Since matatapos naman na ang summer season dito, magtatag-ulan na guys. Jacket ang binili ko. This first item, so this is a light blue jacket. Ayan siya. Iba yung tela niya eh. Anong ba tawag dito? Parang gamuza na chervalu. Hindi siya yung usual leather, hindi siya yung usual cotton. Iba yung tela niya. Kung alam niyo yung tawag doon guys, please mag-comment kayo sa comment section down below. Hindi man ako fashion expert. This one is from Forever 21. Parang gusto ko yung color niya kasi very light lang, masarap sa mata. Maganda yung pagka-blue niya eh. And ito naman, from Zara. Kung nakita kasi namin ni Ken, ito naka-display. Actually, siya yung nakakita nito na nasa mannequin na naka-display. Tapos naka-pair siya with white dress. Eh, since sabi niya, mahilig ako sa mga white dress, sa mga white na damit. So, perfect to sa akin. Saktong-sakto yung pagka-pink niya. Pastel color siya. Kung nakita niyo yung vlog, na-mention namin doon, apat kami na stores ng CDG Play, which is yung mga may heart na shirt. Kung fina-follow niyo ako sa IG stories, napakita doon, guys, yung babang pinamili kay Ken siya kay Pablo. So, hindi ko nasasama yun dito. Yung sa akin, dalawa yung nabili ko. Ito yung isa. Yan siya. Long sleeve shop, finold ko lang. So, this is a red polka dot siya na may red heart. The other one is long sleeves, black na button-down shirt. So, ito siya. So, yung heart niya is black din. Actually, sobrang ubusan talaga ng stock doon. Kumbaga, pag nakita mo na yung size mo doon at gusto mo nang bilhin yun, kunin mo na siya agad. Kasi pag hindi mo siya kinuha agad, meron kukuhang iba. So, ayan. After naman natin dun sa clothes, punta naman tayo sa shoes. So, first item, ito. Medyo madumi na siya kasi ginamit ko siya kahapon. Tapos, hindi na namin sinama yung box kasi pampasigip na siya. So, matchy kami ni Kenneth nito. Meron din siya nito na binili. So, pares kaming white na sneakers. So, this is from Onitsuka Tiger. So, plain white yung binili ko kasi mas madali siyang i-pair with either pwede siya sa pants, pwede siya sa dress, pwede siya sa shorts. So, ayan. Ito siya. So, next naman. So, ito yung paper bag niya, guys. Tinanggal ko na siya sa box kasi sinuot ko siya doon din sa Japan. Nung nasa Osaka kami for 2 days. Yun yung suot kong shoes. Tapos, suot ko rin siya kanina. So, ayan. Ito yung loob ng box niya. May mga kasama siyang dust bag. Ito yung ribbon niya. Ano ba siya? Ayan, yung ribbon pang-wrap dun sa box. And yung cards and all. So, ayan siya. Ito yung box. Ito yung shoes. So, this is black double sole Chanel Espadrilles. Tela siya. Ito daw, sabi doon, ito daw yung isa sa mga colors na kasama doon sa new collection this year na Espadrilles. So, mas okay to kasi meron ako mga friends na meron sila nung leather. According sa kanila, ang hirap daw i-maintain. Either nagmamancha or nagkikrease yung nagkukulubot siya dito. So, at least to, kahit nasuot ko na siya nasuot, hindi halatang bugbog na siya agad. Kasi hindi siya lubog-lubog. Ano ba yung tawag doon? Nagkikrease. Yun yung term nila, hindi siya nagkikrease. Ayan. Tsaka, kaya ito yung pinili ko kasi para hindi dumihin yung color niya. Ayan siya. So, black siya. So, ayan. Natapos na tayo sa clothes. So, guys, bibilisan ko lang ha para hindi kayo masyadong maburyong. I-run through ko lang kung ano yung mga items. Tapos, I will do my best para i-search yung mga prices na i-mention ko sa video na to. And yung mga ibang na-keep ko na resibo, ilalagay ko yung mga natatandaan kong prices. Tsaka yun nga, yung mga meron akong mapoprovide na prices sa description box below. Yan. So this is an iPhone case na nabili ko sa Yodobashi. Lapit siya sa hotel namin, so madali namin siya napupuntahan. So Yodobashi, yun yung iba-ibang klase ng binibenta nila sa first floor, parang for telephone accessory, beauty keme. So, sa second floor, puro cameras. Iba-iba. May mga clothes, may mga shoes. Tapos, meron din floor doon ng mga puro restaurant. So, yun siya. So, this one,
hiwalay ko binili yung itong ring. Hiwalay siya dito sa case na to. So, kaya ako pinili itong case na so, as you can see, may lipstick, may brush, may nail polish, may perfume. So, this is very me. And then, ito naman yung isa. Ito yung nakakabit sa phone ko. So, this is a floral iPhone case. So, sa paligid lang siya. Tapos, ito din, hiwalay din siya binili, itong ring. Yung binili ko is almost kakulay nung phone. So, ayan. So, natapos na tayo sa shoes, sa clothes, and ito na, guys. Ito na yung pinaka-favorite natin na part, which is the beauty products and makeup. Bago ang lahat, naghanap kami ng salumpas ni Kenneth doon sa mga drugstore doon. Tapos yung sister kasi niya, nagpabili nito. So, na-curious kami kung para saan ba siya. So, bumili kami ng sarili namin. So, ganyan. So, di ko maintindihan yung translation niya. Pero nung may isang Instagram na nakita ko, this is for cooling na patch. Tapos ito naman, para siyang salumpas na pwede mong ilagay sa paa, sa neck, sa back, or whatever. Pero iba yung style niya. Ilang beses ko na siya nagamit. Ang sarap pag nilalagay sa paa kasi parang nare-relax and all. So, ayan. Ito yung itsura niya. Hiwala yung sticker niya. Ito yung sticker. Tapos, ito yung heating cherva na nilalagay. So, magtatanggal ka ng sticker. Para siyang bandage. Tapos, ilalagay mo siya sa loob. Tapos, isi-stick mo siya sa either sa paa mo, sa batok, sa likod, or kung saan man mo gustong parts. This one naman, ito yun. Nilagay ko siya sa legs ko. Grabe, ang sarap sa feeling. Parang lumamig talaga siya ng bongga. Yan. Actually, yung Japan, ang dami nilang mga keme-kemeng pang-relax, mga kung ano-ano. And itong box na to, karamihan dito, nabili ko sa Quixote na store. And yung iba dito is from the Yodobashi na beauty section na store. Unahin natin is itong mga facial masks. Favorite ko yung Hello Kitty. Siyempre, kumuha ako ng Hello Kitty. And ito, Gudetama. Ayan, ang cute niya. Next naman, ito very popular siya sa Japan. Kasi as in, bawat drugstore na mapupuntahan mo, meron ganito. Yung iba parang naka-pack na siya, ganun. Or makikita mo na lang talaga siya sa mga container doon. Nakakalot lang. Senka. Tama ba, guys? Senka. Yun yung pagkabasa ko siya. Perfect Whip. Ito siya. So, bumili ako ng 4. Actually, ginagamit ko na siya. Isa kong friend na nanggaling sa Japan few months ago. Pinasalubungan niya ako nito. Tapos, sobrang gusto ko siya kasi sobrang bihira makahanap ako ng facial wash na hindi nagre-react yung face ko. Kasi sobrang sensitive na ng face ko. So, dito, hindi talaga ako in-allergy. Hindi ako pinimples and all. Sobrang okay siya. Bumili ako ng 4. So, iba dito, ipapasalubong ko sa family and friends. Tapos, ito naman is the Perfect Double Wash. Kasi ito is Perfect Whip lang. So, ito naman is Perfect Double Wash. So, ito is 408 yen. And then, ito naman is 550 yen. Mas mahal yung Perfect Double Wash. Yans. Ayan, next naman is itong mga lash curlers. Bumili ako ng dalawa from Shiseido. So, isang 213 and isang 215. Yung 215, maliit siya. Tapos yung 213, yung normal, regular size ng lash curler. And then, ito naman is from Maki Lodge, ng Shiseido also, pero edge-free eyelash curler siya. Wala siyang dulo, so para sa atin mga Asians, diba, minsan naiipit sa sides pag nag-lash curler tayo. So, ito is edge-free. Ito siya. Ito, actually, plano ko ilagay sa pro kit ko para sa mga clients ko, diba? Ayan. Next naman is itong Shu Uemura Fundamentals. This is the light bulb sponge. Yun yung tawag sa kanya. So, color white siya. Ibabalitaan ko kayo guys kung okay siya. Sa feel naman, mukha siyang malambot. So, hopefully, maganda siya. Naman is itong fake nails. So, as you know, mahilig ako sa mga nails Cameron. So, this is, ayan, dalawa siya. Ito yung napili kong designs kasi ganito yung mga hilig kong colors. Tsaka, hindi siya masyadong mahaba. Kasi meron dun mga super haba na nails. So, ito sakto lang kasi. So, kung hindi ako mag-acrylic, ito-try ko gamitin to. So, for the nails, nakatanggal na siya guys kasi nagamit ko na siya. So, this is the One Touch Nail Glue. Ito siya. So, natanggal kasi yung isang nail ko kahapon. So, ginamit ko siya. So, yun, nakabit ko siya ulit. For me, pag nagpe-fake nails ka, mas maganda kung meron kang maganda talaga na glue. Ito, mukhang maganda siya kasi antibay nung kapit niya. So, ito siya, Beauty Nailer. Next naman is Purell.
Tama ba? Yun ba yung pagkakapronounce sa kanya? Curel? Curel. This is the Curel Intensive Moisture Care Moisture Lip Care Cream. Para siyang tongue twister. So, ito siya. Yes. Actually, isa dito, pabili nung sister-in-law ko. So, yung isa dito akin. So, na-curious kasi ako kung ano siya. So, binilan ko din yung sarili ko. Actually, dalawang klase siya eh. Ito na lang yung natira. So, mukhang maganda to kasi ubos yung stock nila dun sa Don Quijote. Ayan. This is the DHC Eyelash Tonic. Nung sinerch ko kung ano siya, this is pong protection for the lashes. Yan siya. DHC Eyelash Tonic. DHC Eyelash Tonic. O, diba? Tongue twister sila, guys. Ang hirap i-pronounce. Yan siya. And next naman is itong Happy Dio. Ang kinuha kong scent is yung Fresh Bouquet. And meron siyang spray. And then, this is the body sheet. Para siyang wipes. Yan siya. So, kasi, pag yung mga outdoor, lalo na pag may prenup, wedding, ako pinupuntahan. Pwede talaga akong meron pabango. So, hopefully mabango siya kasi hindi ko siya naamoy. So, para mag-amoy fresh ka ulit. And then, this one naman is wipes. So, yung mga biglaang shoot or biglaang outdoor na ganap, diba, ipupunas mo lang siya sa makina mong i-deodorize. Ito lang siya. Madali siyang bitbitin sa bag. Ay! Wait lang, may pahabol. Meron pa pala akong biniling Shu Uemura na eyelash curler. So, ito yung usual eyelash curler. Hindi ko siya napansin. Nakaibig pala siya doon. I'm so sorry. So, ito siya. So, next item naman is itong Mish Bloomin na, ano ba? Paano man siya i-pronounce? Kasi yan yung spelling niya, guys. Mish Bloomin. Kaya ko to binili na lashes. Parang very natural lang siya. Yung parang feeling ko pag ginamit ko siya, parang lashes ko lang siya. Kaya ko siya binili. So, this is the number 5 Girly Wink. And then, kumuha rin ako ng eyelash glue. So, this is the luxury edition. So, nakalagay kasi siya dun. Parang recommended siya. Nasa recommended siya na rack dun sa store. Ito siya. Ayan. So, mag-move on muna tayo sa pabango. So, yun. Pag usually, sa mga drugstore dun, sobrang mura ng pabango. Legit siya na perfume. So, ayan. So, ito yung mga binili ko. Una, hindi ko siya alam paano i-pronounce. Lanvin? I think Lanvin. Tama ba, guys? So, ito siya. So, ito, pasalubong ko to kay mama. Kaya ko to binili kasi mahilig din yun sa pabango. This one naman, pasalubong ko to sa sister-in-law ko. So, favorite niya kasi to. Till ng Jennifer Lopez, ng perfume. And then, itong dalawa is sa akin. So, this is the Encanto Bloom. Makikita new edition. Ayan siya. And then, ayan, nabuksan ko na siya kasi na-try ko na siya. Iba naka-seal pa. So, this is Chloe and Roses de Chloe. Yan siya. So, sobrang bango nito. Actually, meron ako nito na maliit. Kasi yung bumili ako ng set na tester, kung naalala nyo, dun sa mga nakapanood ng Hong Kong haul ko from last year. Yun, meron ako nito nung maliit para may kasha ako sa bag. So, balik tayo sa mga beauty products. So, ayan. Ayan, kung napanood nyo yung unang vlog namin ng Japan, meron ako doon binabiling wipes from 7-Eleven. Sobrang okay siya kasi as in, lahat ng na-try ko na wipes, yung Neutrogena, yung Nature Republic, na wipes, hindi niya natatanggal yung Heroin Make na mascara. Kasi gano'n siya katibay. Pero ito, natanggal niya. As in, ang bilis. Kung nakita niyo sa video, ang bilis na natanggal yung makeup ko. So, this is the Biore. Makeup remover wipe siya. So, ito yung may lalagyan. Ito yung box lang. So, bumili ako ng box lang, saka may lalagyan para mag-refill ko siya doon. So, yan siya, guys. I-check ko sa department store dito if meron. If meron, ipopost ko sa Instagram stories if ever, malaman natin. Kasi hindi ko pa siya napansin or hindi ko pa nakita. Punta na tayo sa mga favorite kong makeup. So, bumili tayo ng Sandamakmak na Heroin Make. Bumili rin ako ng Heroin Make Speedy Mascara Remover. So, ito siya. Dun sa mga familiar sa Heroin Make, alam nyo kung gaano siya kahirap tanggalin. So dun sa hindi pa nakakatry, ayan, mahirap talaga siya tanggalin, guys. As in, ganun siya ka-waterproof. So, meron siyang sariling remover or yung mga magagandang klaseng makeup remover lang talaga. Yung makakasaid ng tanggal sa kanya. So, tatlo. At yung kinuha ko, ayan siya. So, yung iba naman dyan, guys, pasalubong yun. Hindi siya lahat sa akin. Ayan, pasalubong siya. So, this is the Heroin Make Long and Curl naman na mascara. Ayan, ito siya.
So, ito yung Long and Curl. This one, mascara din siya. Advanced Fill. Pero, meron siyang kasamang ball pen. Itong set na to, may kasama siyang pen ng Heroin Make. So, after natin sa mascara, meron pa ako ditong isang nabili pala na eyelash fixer. This is the clear type. Ano rin siya? Eyelash glue. Yan siya. Sa kanina na eyelash glue, for my personal use yun. So, ito, ilalagay ko siya sa Pro Kit ko na eyelash, lash glue. Eyeliner naman. So, this is the K-Palette One Day Tattoo Real Lasting Eyeliner, 24 hours. So, ito siya, 4. Mga kinuha kong colors is super black. Ito is super black. And then, this is the natural black. Ayan. Ito, parang siyang natural black. Okay, iba lang ng packaging. This is the brown black. Parang hindi siya masyadong dark. And okay ito for everyday use kasi hindi siya gaano ka-black. Medyo brownish siya. Ang aking favorite na nabili doon because kilay is life, diba guys? Ayan. So, medyo na-excite tayo sa pagdampot doon. So, this is the K-Palette One Day Tattoo Lasting Two-Way Eyebrow Liquid. So, ito siya. Yan. So, matagal-tagal na supply ito. Ito, yung usual, ang kinuha kong shade is isang 02, which is my shade, and then dalawang 04, which is nilalagay ko sa Pro Kit ko. Then, same lang din siya na K-Palette One Day Tattoo Super Waterproof Lasting Two-Way Eyebrow Liquid. Pero this one kasi, ano siya, Disney edition. So, kung ang shade is number 2, yung character niya is si Rapunzel. So, ito yung shade na 02, which is my shade na ginagamit. And then, ito naman is number 3. So, mas dark siya. Ito naman si Ariel. Yan siya. Kahit hindi ko siya shade, kinuha ko talaga siya kasi favorite ko si Ariel. Yan siya. Yun na po lahat ng aking haul. So, very, very mabilis lang siya, guys. Para nadaanan lang natin. Kasi nung pinost ko siya sa Instagram stories, marami nag-request na i-post ko tong Japan haul. Medyo na-awkward pa ako sa mga ganitong klaseng video. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, guys. Yun nga. So, as I said earlier, dun sa mga mahahanap kong price, ilalagay ko siya sa description box below. Pero, sorry, pag hindi ko nahanap ibang price, hindi ko siya malalagay sa description box below. So, yan. Gagawa tayo ng makeup tutorial using the products na nandito. Actually, kaya ako gusto agad ma-film to kasi gusto ko na siya magamit agad. So, yan, abangan nyo rin yung mga makeup tutorial na ipopost ko using the product na nandito sa haul na to. Thank you so much for watching! Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And dun sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na kayo. And kung na-subscribe na kayo, please click the notification bell down below para na-notify kayo every time meron tayong bagong video. So, there, thank you so much for watching. Ito guys, so hindi ko siya naisama dun sa pag-film ko. So, siningit lang natin siya ngayon. So, ito yung tatlong binili ko sa Dior sa Osaka. So, this is the Miss Dior Blooming Bouquet perfume. Ayan siya. So, I just got the small bottle para magkasya sa bag ko. Pag malaki yung bottle, hindi ko siya nababaon. Next is this Dior Addict Lip Tattoo. So, lip tint siya. Bago siya ng Dior. So, yun yung pinopromote nila that time dun sa store. Actually, 6 shades yung nakita ko dun. Yung 3 dun is sold out na. Yun yung mga parang dark pink, mga dark shades yung sold out na. Pero, buti na lang, ito talaga yung gusto ko na shade. Ito siya. So, very natural lang siya, tignan. So far, yung nagamit ko siya, yan. Natural nude yung shade niya. Parang nagkakulay lang talaga yung lips. So, I mean, so far, okay siya for me. And then, next naman is this Dior Snow Foundation ng Dior. I'm in the shade 11. So, wait lang. Open natin siya. So, this is how it looks. Yan. Ang best seller daw nila is yung Dior Forever. Pero, mas pinili ko tong Dior Snow kasi mas heavy coverage siya compared dun sa Dior Forever. Tsaka mas gusto ko yung consistency kasi nito. Although, medyo mas mahal lang siya ng slight. Yung coverage kasi na hinahanap ko, mas mabibigay nitong Dior Snow. Ayan yung tatlong hindi ko na isama sa
dun sa pag-haul. So, siningit ko lang siya ngayon, guys. Insertion lang iti. And, of course, may giveaway tayo, guys. And so, one winner will receive this K-Palette One Day Tattoo Lasting 2-Way Eyebrow Liquid in the shade number 4. Tsaka itong Perfect Whip Facial Wash from Senka. Ayan. So, one winner will receive this prizes. So, ilalagay ko yung mechanics sa description box below. So, ayan. So, dun sa mga sasali, guys, make sure na i-follow nyo yung mechanics para once napili kayo dun sa random picker na ginagamit ko for the winners, kayo agad yung mananalo. Kasi minsan, may napipili pero hindi nasusunod yung mechanics. So, kailangan ko ulit mag-choose ng iba. So, sayang naman. Basahin nyo na lang mabuti yung mechanics sa description box below. So, don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye!